Magandang umaga mga igan, tumambad sa mga otoridad ang pinsalang dulot ng paglusob ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa isang barangay sa Pigkawayan, Cotabato. Kabilang sa mga sinira ng bandidong grupo ang isang paaralan. Narito unang balita ni Cesar Apolinario live. Cesar! Igan na mahigpit pa rin ang ipinatutupad na seguridad sa mga bayan na magkakatabi rito sa North Cotabato. No? Partikular dito yan sa mga checkpoint sa kabaan ng Davao-Cotabato National Road dahil pa rin yan sa banta ng terorismo. Kaya naman bantay sarado rin ang boundary ng Maguindanao at mismong mga bayan dito sa North Cotabato na pinaghihiwalay ng Ligwasan Marsh. Sa barangay Malagakit, ang barangay na nilusob ng bandidong grupong BIFF, nagkalat ang puwersa ng militar. Kahapon lang napasok ng otoridad ang barangay at dito ay nadatnan nila ang iniwang bakas ng ginawang panggugulo ng mga bandido. Sa Malagakit Elementary School, ito yung pinasok ng grupo noong Miyerkules ng hapon, bagaman na itaas na ang watawat ng Pilipinas, ang mga gamit pinagsisira. Kapansin-pansin ang mga nagkalat na gamit ng eskwelahan at mga estudyante, gaya ng mga appliances, libro at notebook. Bukod dyan ay nagkalat din ang mga pinagpupunit na larawan ni Pangulong Duterte na ang iba ay sinunog pa. Kapansin-pansin din na nasira ang mga pintuan ng mga silid-aralan. Winasak nila ang pinto lalo't nakalak itong pinto na to. Sa loob naman ng silid-aralan, kalat ang gamit, ang mga libro at ang mga sinirang mga upuan. At isa pang nakatawag pansin sa amin ay ang watawat ng Pilipinas na binasa nila at minansyahan. Tawag pansin din ang mga isinulat na mensahe ng mga bandido sa mga dingding ng gusali na tila pangungutya sa mga sundalo. May mensahe pa sila ng pananakot para sa Pangulo, gaya ng pananakot nila na papaslangin ang presidente. Pinag-initan din ng mga bandido ang isang katolikong chapel sa lugar. Ang mga krus at imahen ng mga santo pinagpuputol at pinagbabasag ng mga miyembro ng BIFF. Sa ulat ng Cotabato Police Provincial Office o CPPO at Philippine Army, may 8 patay at 10 sugatan sa pagsalakay ng BIFF. 6 daw dito ay mga BIFF pero wala pang aktual na body count. Isa ay Kafgo na pinatay ng kanyang kaibigang BIFF at sa harap pa ng kanyang pamilya. Sa nakikita natin, Igan, itong mahigpit at todo bantay na seguridad na sinasagawa ng militar dito. No? Ito yung boundary ng Midsayap at ng Libungan, bayan ng Libungan. Malapit dito sa may mismong bayan ng Pigkawayan. At makikita natin pinabababa yung mga pasahero, yung mga galing ng Libungan ay kailangan dumaan dito sa may boundary mismo at ini-inspeksyon, chinecheck ang kanilang mga bag at tinitignan din yung pagkakakilanlan, hinihingan sila ng ID. Samantalang yung mga yung mga motorista, pinahihinto, chinecheck ang mga gamit nila sa loob, chinecheck lahat ng mga pasahero, pinabababa pa yung mga pasahero kung sakaling may titignan pa sa kanilang mga daladalang bagahe. Nagkakaroon ng medyo hindi maayos na traffic, may pagbabagal ng trapiko dahil nga sa pinatutupad na seguridad dito pa rin yan sa boundary ng Midsayap at Libungan. Back to you, Igan. Yung mga nilikas ba nakabalik na sa kanilang bahay, Cesar? Apparently, Arnold, hindi pa rin nakakabalik yung karamihan. Kasi nga, nakausap natin sila kahapon, pag-touchdown natin dito, pinuntahan natin ang evacuation center. Marami pa rin ang nandoon, aabot sa mahigit 100 pamilya or more or less mga mahigit 1,000 katao ito, Igan. Ang dahilan nila, ayaw pa nila magsibalik dahil sa takot. Dahil alam mo, Igan, yung barangay nila, dyan sa may Libungan, ay ang boundary lang ay Ligwasan Marsh. Medyo malapit lang yan. At nakikita, sabi nga ng ibang residente na nakausap natin, ay nakikita nila, natatanaw nila ang ilang miyembro ng BIFF at nananakot pangaraw. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Cesar Apolinario.